Siguro kagigising ko lang kasi parang gabi ang pakiramdam. Morning, Doc. Okay, so marami-rami tayo ngayon. Ilan na tayo ngayon? 28 po. Good evening po. So halos mga baguhan yung nakikita ko. At hindi na po tayo magsayang ng panahon. So mag-start. Sige po. Mag-start na po tayo ng ating orientation. I-request natin si kapatid na Wilfredo de los Reyes to mute his microphone para hindi natin marinig yung klase dyan ng kinder. Okay, so no need to respond to me when I ask kasi po kailangan natin na maganda yung sound natin at maririnig po tayo. Magandang Okay. hapon po. Magandang hapon. Hey, General. Magandang hapon. Uli sa lahat at welcome to our orientation this afternoon. Baby. And I'm going to ask Noel Sabandal dito po sa kaliwa kasi palagi akong nakatingin sa kaliwa no? So ikaw yung nasa kaliwa ko So ikaw yung nasa upper left ka po So ikaw Kasama ko yung yun dito, sir, sa Maragusan District, Church Elder ng Rebo. Recruit ko yun. Okay. Okay, so ikaw po yung ikaw po yung manalangin. Ako, sir, sinuwal sa bandal po. Tingnan ko kung sino yung bandang kaliwa. Sa Ang nakalagay, na-mention mo na kanina, sinuwal sa sandali bandal. Romeo Celeste. Si Romeo Celeste yung nandito sa kaliwa No? So, si Sir Romeo po ang mananalangin. Okay, shall we place ourselves before the presence of the Lord? Our great God and Heavenly Father, we would like to express our sincere thanks and gratitude, first of all, for the gift of life and for this great privilege of joining together this kind of continuing studies. Thank you, Lord, for giving us these privileges again, and thank you for the co-students of this course. Help us, Lord, to learn more so that we can serve you better in this study on Bachelor of Science in Divinity in Major in Chaplaincy. And I bless the coordinators and the facilitators of this program, that everything will be in accordance with your will, that at the end of the day, we can glorify your name. Whatever trespasses we have done against you, may you will forgive us, that we will be worthy to receive the blessings and the mandates from your throne. Thank you, Lord, for your promise that you will hear our prayers and forgive us of our iniquities. All of this I ask and pray in the name of Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat po. Bago po tayo dumako sa ating orientation, pwede po bang matanong natin kung si Sir Romeo, saan siya nanggaling na planeta? I'm coming from the planet Earth, sir, and particularly in the province of Davao de Oro, in the municipality of Pantocan, Barangay Araibo. I am the church elder of Radio Day Church, and I have some recruits here with me. Sir Noel Sabandal of Church Elder of Araibo Church of Pantocan, Davao de Oro. So with Junril Babanto, so an officer of Maragosan Central SDA Church. Okay, yung Davao de Oro ba, malapit yun sa Digos? Hindi po, yes, just after Davao City, then Davao del Norte, and Davao de Oro. From Digos, at least Davao del Sur and Digos, tapos Davao City, Davao del Norte, then Davao de Oro. Okay. So, malamang nadaanan ko yan.
noong election. Ako yung umikot dyan. So we have, pareha po kayo ni Sir Noel Yes. from Davao de Oro. Yes po, meron din po si Mayroon akong Bandi. Si Bandi din. Sama din kan si Bandi. Mayroon Bandi. akong napasukan doon na town Parang Davao de Oro yata yun Yung medyo pumapasok na kalimutan ko na. Anyway, we have Yung malamig na lugar, Maragusan yun, sir. halos na puntahan ko na yan doon. Brother Sir Wilfrido de los Reyes. Saan ka po na Okay, lugar? Good afternoon po. Narito po ako ngayon sa Quezon City. NCR part of Quezon City Project 4. I'm serving as a head deacon of the church. Okay. Project 4. Nakapunta na ako dyan. Ilang visit na po ako dyan. Nakadalawang speaker na siguro ako dyan sa Project 4. Okay. Nandyan pa ba si Brother Sigin? Ed Sigin? Narito pa po. Sige, imbitahin mo. Sabihin Pero mo. wala siya ngayon sa meeting namin. Okay. So, imbitahin mo. Kaibigan ko yan. Okay, so we have Brother Moises Pajardo. Saan ko po, sir? Ay, si Brother Moises, dito na pala ito sa atin. Tagal na. Ma'am Golyoso, from where are you? I'm from Surigao City, sir. And there's a northeastern ocean. Surigao City. Meron akong cousin dyan sa Surigao City. Nakalimutan ko yung apelyido niya, pero Dilapin niya ang sa pagkadalaga niya. I see. Orbelia Dilapin niya. Yung husband niya, mano lang na tao, mababa lang, maliit lang. No? I see. Surigao City talaga, sir? Surigao City, okay. Opo. Surigao City sila. We have Surgeon Rail. Magandang hapon po. Kasama ko yan. From Maragusan din. Recruit po ako ni Sir Celeste. Okay, so Maragusan. Okay, that's good, no? Daguplo. Ma'am Jocelyn, Daguplo. Grupo ko din yun. Walang microphone. So kagrupo mo yan, Sir Romeo, no? Namiligan City, sir. Yes, sir. Literature Evangelist din yun. Okay, yung Daguplo kasi, Daguplo, ano yan dugong kolportor yan no? Dugong kolportor. Sa amin dati may napuntang, ang pangalan, ang apelyido niya ay Daguplo Nakapunta sa bahay, ano pa, maliit pa lang ako. Mga bayaw ko, sir, yung nasa US, yun, mga leader ng kolportor. Nandito sa Pilipinas, mga sulads din. Ang aking alaala mga kapatid sa mga kolportor. Yes, mayroong Daguplo talaga na naalala ko. Kasi mga kami kolportor. kami raised by colportors. Okay. So yun lang ang yung iba ay Meron din mga bago dito rin si Enrique Mandin po, Bandi. Sa Maragosan din. Enrique, hindi ko makita, no? Anyway, sa sunod naman, tawagin natin yung ibang hindi pa natawag. Pero meron akong gustong tawagin itong
galing India, no? Oh, parang si Si Bandeo. Ma'am Sheva. Hello, Bande. Ma'am Sheva, kamusta ka po, Ma'am Sheva? How are you? Hi, hello po. Good afternoon. Hey, good afternoon, Ma'am Shiba. Sam Iba Ibol. Shiva Ipol po from Surigao City po. Ay, Actually, Surigao. kakilala. Yes po. Kasama po kami ni Ma'am Lulyoso. Ay, Okay. ikaw din, Kala ko Shiba. India kasi Shiva eh. Okay, so welcome po dito sa Thank you ating school. Okay, so ako yung magsishare na ng screen natin mga kapatid. Yung sa sunod naman tayo mag-introduce ng ating mga sarili, yung ibang hindi pa nakapagpakilala. Share. Kasi share pa lang, nag-hang na kaagad. Sandali mga kapatid. Wow. May nakikita po kayo mga kapatid? Meron po, meron. Meron po, sir. Okay, okay. So, okay, so once again, welcome to our general orientation to Logos College of Missions and Biblical Studies. And first, I would like to introduce to you our new campus. At ito po ang ating LCM BSI new campus. LCM BSI ay dati ito po ay Logos PH Philippines. And naging LIMBS po, Logos Institute of Missions and Biblical Studies International. Pero dahil sa mga ng batas ay naging college po tayo instead of just being an institute. So, kung mapapansin mo doon sa ating school song ay na-mention doon yung LIM-BSI at ayong huli ay LCM-BSI. Okay, so ito po yung pagpasok sa ating campus mga kapatid. We have spacious parking. Kung nagtatanong po kayo kung mayroong mapaparkan, mayroon po. At kung ang service nyo ay bulldozer, ay kasya po. No? So, dadaan po kayo sa gate. Yung nandoon sa malayo. Yan po ang gate. Then we have very spacious parking and matindi po ang security dyan. No? Hindi po basta-basta makapasok. Dadaan po kayo sa isang napaka-higpit na security guard. Yan po ang security guard. No? Matindi. Okay, I'm just kidding. Ako po yan mga kapatid. So, ito po yung inner entrance pagpasok natin doon sa ating campus. At kung may nakikita kayong picture dito sa bandang kaliwa, ito yata yung janitor eh. No? So,
Yan. So ating school is Logos College of Missions and Biblical Studies International. At pagpasok mo doon sa ating space na hindi gaano kalaki, ay meron kayong makikitang swimming pool. Ang swimming pool na yan, mga kapatid, ay medyo malalim, o hindi pwede mga bata dyan. At dito sa kabila yung para sa mga bata. At sabi ng iba, bakit dyan tayo magkaklase sa bandang swimming pool? Sabi ko naman, pag hindi makasagot, iloblob natin dyan sa swimming pool. Okay. Just kidding. That's a good place. And para tayo po makapag-relax. Okay, ito po yung ating administration. And ito po yung ating world-class classroom. No? Very spacious. And dito po i-hold ang ating mga klase na face-to-face. Pero sa ngayon po mga kapatid, ang ating mga klase ay iikot lang po tayo dahil most of the time ay tayo po ay naka-Zoom or naka-online lamang. Ito po ang ating world-class air-conditioned dormitory na apakaganda at komportable po dito ang ating mga estudyante. So yun po ang mga features ng ating school. Hindi naman gaano kalaki mga kapatid, pero kung mayroon lang namang 60 to 90 students, kasya po. Okay. Per section. Ito po yung ating admin. Si Dr. Leonard Neri po ang ating Executive Vice President for Administration. Si Dr. Delphine Hernandez Jr. ay ang ating Executive Vice President for hindi po, academics po yan. Hindi lang napalitan yung mali yung copy-paste. No? Hindi napalitan. No, that is academics. Ito naman pong nasa baba, si Ma'am Manilyn P. Alquizar. Siya po ating Executive Vice President for Finance. Si Ma'am, mali po. Palitan na lang po natin kaagad. No? Alam niyo naman yung inyong lingkod mga kapatid ay medyo may diferensya yung mata. Okay. I-correct natin live. Ako po mga kapatid, para sa hindi po nakakaalam, ang iyo pong lingkod ay 40% blind. Ang aking nababasa, mga documents ay black and white. Hindi po ko nakakabasa pag puti ang background. Dito, medyo nakakabasa-basa naman ng konti. Pag colored, okay. Yan. Kulang pa rin ng endok,
Hernandez. Oo nga eh. So, balik tayo. Balik tayo. Palaging ano, para sa gusto ng gusto ng art ng PowerPoint, ayan, nakita niyo na yung sikreto, no? Para lumutang siya na parang 3D yung letra. Okay. So, dudublihin nyo lang. Copy paste, then ipatong nyo sa puting background, or kung ang background itim, di pwedeng puti ang ipatong, no? So, yun po ang ating Vice President for Academics, si Dr. Hernandez. Siya lang naman po ay 8 lang po ang doctorate degree. Okay? Alright, so yun po, ano? Hindi ko pa natapos ito actually. Sa admin pa lang. Okay, but anyway, at least nakilala niyo mga kapatid kung sino ang ating administrators dito. Si Dr. Neri sa administration, Dr. Hernandez sa academics, we have Ma'am Alquizar sa finance, and Sherlyn Mariano as our Executive Vice President sa Secretariat. At syempre, yung lingkod being the chairman ng ating school, si Doc Radja. So, ito po yung ating dating pangalan ng school, Logos Institute of Missions and Biblical Studies. But the tagline is still continuing as equipping the royal priesthood of all believers. Aim high. So, kailangan natin mag-aim lang ng mataas, no? Sometimes, sinasabi natin na kahit ang inyong mga minimithi ay medyo sobrang taas, na ang inyong theme song ay Impossible Dream, okay lang po yan. Katulad ng sinabi ko sa iba na mayroon akong kaibigang pastor at ang quotation na sinabi niya, narinig ko sa kanya, ay yung quotation na hindi ko nakalimutan kahit tong kaibigan ko ay wala na siya sa pastoral ministry. Ang sabi niya, do not just aim to reach the top of the coconut tree, but aim to reach the stars. Because if you cannot reach the stars, at least you have gone higher than the coconut tree. So, yun po mga kapatid. So, I would like to congratulate you for aiming high. Okay? So, hindi ko pa na-transfer lahat. Ito lang po muna ang nasa PowerPoint. Unti-unti kong ipapakilala sa inyo ang ating mga faculty later on. Okay? So, mag-share uli ako ng isa pang document para sa ating orientation. Doc, pwede po magtanong, Doc? Sige po. Saan bang location ng campus natin? Sa San Jose del Monte. San Jose Bulacan. del Monte. Bulacan. Sa Bulacan. Okay. San Bulacan. How far from that from Metro Manila? Depende sa panahon. Depende sa time at depende sa sakyan.
Kung bisikleta lang, medyo matagal-tagal, no? Pero kung ang takyan LRT. mo, mas Fortuner. lalong LRT. matagal pag naglakad ka lang, no? Pero pag mabilis ang sasakyan mo, depende rin sa traffic. Pero kung walang traffic, from Metro Manila, pag alas 12 ka ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, 45 minutes. Bulacan na din. Pero kung sasabay ka sa alas 5 ng hapon, mga 3 to 4 hours. Ganon dito sa Metro Manila, no? Okay, so mag-share ako ng screen uli. Ayan, nakikita niyo mga kapatid. Yes, sir. So ito po yung gamit ko ngayon ay Word naman. Try kong i-hide itong mga ribbon. Full screen mode. Okay. So ito po ang ating school uli. Logos College of Missions and Biblical Studies International. Registered po sa Securities of Exchange Commission 2023-009-9390-12. Ang ating registration po ay kasama na po ang ating chaplaincy at kasama na po ang Philippine Salvation Army, which is a part of our ministry. So, yun po ay explain ko sa subject na chaplaincy governance framework. Kung paano nagsimula ang Philippine Salvation Army for Preamble Advocacy at saka Department of International Chaplaincy Commission. So, ang ating tagline mga kapatid is equipping the priesthood of all believers. This is based in 1 Peter chapter 2 verse 9. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. You have been called out of darkness into His marvelous light. No? So yan po ang ano. So we are a group of priests in our time. Okay, so courses offered. Ito po yung mga courses natin mga kapatid. Unang-una, we have the General Chaplaincy Certification with Ordination. Itong ating General Chaplaincy Certification sa ngayon, ito po ay offered sa Bulacan at saka Metro Manila. No? Kasi po, ang pwede lang maka-access nito ay mo sa Bulacan, Metro Manila, perhaps Cavite, Tarlac, Pampanga pwede kasi medyo malapit sa San Jose del Monte kung saan nandoon ang ating face-to-face classes. Pero yung iba na online, pwede sila sa general sa certification pero wala po tayong online ordination. No? So, tatiming po sa ordination sa panahon ng graduation, which is we have our regular graduation of 2 times a year. Okay? Ang General Chaplaincy Certification ay mayroon lamang 54 hours na training. So, ang training na ito ay atindiran through online and physical or tinatawag natin na face-to-face. Then, ang kasunod nito is the Bachelor of Divinity. By the way, yung General Chaplaincy Certification, yun po ay libre mga kapatid. No? Wala po yung bayad. Ang inyo lang ay magpa-enroll. At ang ating enrollment, nagtaas na po from 99 to 105. No? Yung dating 99,
nadagdagan po ng 6 pesos, so yun po ay 105. Yung nag-avail ng dati na 99, okay pa rin po yun. No? Okay pa rin po yun. Hindi naman po tayo, kasi yun po yung suggested donation price eh. No? Okay. I mean, price. Okay, sorry. Suggested donation SRD, suggested registration donation pala. SRD. Okay, yung kasunod is Bachelor of Divinity. Ito pong Bachelor of Divinity, ito po yung tinatawag nating fast track, no? Now, sino po ang pwedeng mag-enroll sa Bachelor of Divinity? Ang Bachelor of Divinity ay para po sa mga pastors natin na nakagraduate na po ng Bachelor of Theology. No? So pag ikaw ay graduate na ng Bachelor of Theology, ay you can undergo a fast track study of Bachelor of Divinity. Okay? So, yan po, sa mga marami po sa atin dito, ang mga pastor, mga district leader na, mga intern, regular na hindi pa na ordained, sila din po ay nag-enroll ng Bachelor of Divinity, fast track, or tinatawag nating FT. Okay, ang pangatlo po is Bachelor of Studies in Divinity or BS in Divinity. Yun po ang regular natin at yan po ay 2 years lang. No? 2 years lang po para doon sa mga mayroon ng 2 years in college. So, dadagdagan na lang po natin ng another 2 years para tayo po ay maka-graduate ng Bachelor of Studies in Divinity. Now, meron tayong alternative dito, the same course of study, the same curriculum. Ang tawag naman diyon is Diploma of Studies in Divinity, DSDiv. Yun naman po ay para doon sa mga napag-iwanan na ng panahon. Ano po ibig sabihin na pag-iwanan na ng panahon? Dati gusto silang mag-aral. So dahil mayroong mga obstacles sa kinabuhi o sa buhay, sila ay nakapag-asawa, no, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro high school lang, nag-asawa na, nagtrabaho, it is already very impossible for them to study. Ang iba ay nag-graduate ng elementary lang, no? So, hindi po sila pwedeng makapag-aral sa bachelor's na mga courses dahil sila po ay elementary lang, no? Lalo na pag hindi rin nakagraduate ng elementary. Kaya dito, binigyan natin ng opportunity. Kumbaga, dati ang bus dumaan, tapos hindi sila nakasakay, ngayon yung bus bumalik at pinasakay sila. So pwede silang mag-aral, pareho lang yung po ang pag-aaralan, kung ano ang inaaral ng Bachelor of Divinity, kung ano ang inaaral ng Bachelor of Studies in Divinity, yun pa rin ang pag-aaralan nila. Basta nakakaintindi lang at nakakabasa ng English. Okay, so yung nanay ko nga, second year high school lang yun, pero ang galing ng English, no? Parang abogado din yun eh. Pag mayroong mga problema sa mga kaso-kaso, doon nagpapa-counsel sa kanya yung mga kaibigan niya na nagkakaroon ng problema sa batas, no? Ganon po ang may mga ganoon po na high school lang, elementary lang, pero ang gagaling nila, kaya lang napag-iwanan ng panahon, napag-iwanan ng opportunity, ngayon binalikan natin para makasakay uli at makagraduate ng parehong pinag-aralan ng Bachelor of Divinity, Bachelor of Studies, sila din po ay makapag-aral. Ang kaibahan lang ay yung litra. Kasi ang litra sa kanila ay Diploma of Studies in Divinity, yung iba ay Bachelor of Studies in Divinity. Pareho lang naman yung papel, no? Parehong ink lang, no?
yung literal lang ang magkaiba. Okay. So from there, pwede kayong mag-upgrade at yun na po ang Master of Divinity para sa Bachelor of Divinity. Para naman sa Bachelor of Studies in Divinity, sila naman ay mag-upgrade to Master of Studies in Divinity. Yun po yung regular. Yun po ay 1 year and a half lamang. No? 1 year and a half. Okay? Pero kung magaling naman talaga, 1 year and a half lang talaga. Okay? Magto 2 years lang kung hindi masyadong nakafocus sa paggagawa ng kanyang thesis. Pero kung nakafocus paggawa ng thesis, ay 1 year and a half lang. No? Ibig sabihin, 3 semesters lang ang Master of Studies in Divinity. So both Bachelor of Studies in Divinity and Master of Studies in Divinity, rather yung Master of Divinity at saka Master of Studies in Divinity, okay, kailangan nila ng thesis, no? Kailangan sila mag-thesis. Pero pwede silang graduate na walang thesis. Okay. Kaso lang, kung wala silang thesis, hindi sila pwedeng mag-proceed sa Doctor of Pastoral Theology. Sa ngayon po, ang mga nag-graduate, no? Ang mga nag-graduate last year ay nakahabol sila sa Doctor of Pastoral Theology Fast Track na gagraduate next year at ang graduation ay sa Israel, no? So June 2025 ang graduation ay sa Israel sa Doctor of Pastoral Theology Fast Track, no? At ang nagsimula pa lang ngayon, ang possible nila na makuha after sila makagraduate ng masters ay yung Doctor of Pastoral Theology, yun po ay regular. Okay? Pagka sinabing regular, yun po ay 4 years. No? 4 years. Pero, when God become more pag siya po ay maging mag-pour or magbuhos ng sobrang mga blessings at makakuha ulit tayo ng additional na mga philanthropic professors, mag-o-offer din po tayo ng fast track sa Doctor of Pastoral Theology, and that will be 2 years. 2 years na lang po pag fast track, no? 2 years. Kasi that is 7 trimesters. So sa isang taon ay mayroong 4 trimesters. That is dahil mayroong 7 trimesters, so that is around 2 years sa Doctor of Pastoral Theology. Ito po ay aral ng aral, mga kapatid. Okay? So yun po ang sa ating General Chaplaincy Certification with Ordination, and also for the Bachelor of Divinity, yun po lahat ay mayroon pong ordination dahil ito po ay major in chaplaincy or pastoral and chaplaincy ministries. Then, besides that, meron din po tayong special studies and courses. Ito po ang ating isang division sa lifestyle medicine. Ang ating lifestyle medicine ay mayroong 2 division. We have the division for the studies of Master of Phytoscience, and we have also a division for the study of Master of Public Health. No? Ang ating Master of Phytoscience ngayon ay nasa fast track. Tapos mag-o-offer ulit tayo
ng another batch of Master of Phytoscience sa regular lamang, no? So yung mga nag-graduate ng MSD last year ay pwede silang maka-enroll na sa Master of Phytoscience. Okay? So, ang Master of Phytoscience, mga kapatid, ang studies dito is naturopathic and phytomedicine. No? Ito yung mga, if we are going to reduce it to the lowest term and go back to a time when this was practiced for about 50 to 100 years ago, ito po ang mga tinatawag nating albularyo. Bakit albularyo? Traditional medicine po ang practice nila or alternative medicine. Pero ngayon, hindi na po sila albularyo. Bakit? It is because of the advances in science and technology and the advances in knowledge with regards to science na discover na ito palang mga traditional medicine, yung alternative medicine na sa atin noon ay ginagawa ng mga albularyo, mga kapatid, no? Na nakuha din nila based on observations lang. Wala naman silang laboratorio. Ngayon, napatunayan na totoo nga pala talaga, no? Na ang mga tanim natin o yung tinatawag mga amazing healing plants ay mayroong mga medical properties, no? May mga healing properties. Kaya nag-improve na po, hindi na po sila albularyo, mga kapatid. Kundi ang tawag sa kanila is naturopathic medical practitioners. Okay, so sa atin, yung Master of Phytoscience, yun po ay ang studies dyan is Naturophyto studies, no? Naturophyto studies. Okay, so naturopathy plus the study of the medical properties of plants. Yan po ang pinag-aaralan dito. Medyo ito, mga kapatid, ay scientific na po. Hindi na po yung dati, sabihin lang natin, oh, maganda yung Acapulco, ganito. No? Maganda yung ganito ang gawin mo. Hindi na po ganyan lang, mga kapatid. Ngayon, inaaral na lang talaga. So we study phytochemistry, we study pharmacognosy, we study pathology, o ano pa yung iba, nakalimutan ko yung term. Medical na po talaga ang approach, mga kapatid. Only that we are not doing the synthetic chemicals or synthetic drugs. What we produce ay natural remedies, no? Natural medicine through the healing properties that come from the plants, no? Now, pag nag-aral ka ng medicine, no? Ng medisina or MD, Doctor of Medicine, ikaw po ay nag-quit. Siguro after 2 years, nakapag-decide ka na hindi ka natutuloy, anong nangyari sa'yo? Wala. Di ba? Ang tawag sa'yo, quitter. No? Nag-aral ng medicine, hindi nagpatuloy, ang tawag ay quitter. Wala kang, parang wala ka lang narating. Pero dito, mga kapatid, nag-aral ka ng Doctor of Phytoscience. After 2 years sa pag-aaral ng Doctor of Phytoscience, hindi ka tumuloy. May mangyayari po ba? Mayroon. No? Hindi ang tawag sa iyo, hindi quitter, kundi achiever. Bakit achiever? Kasi po pag hindi mo natapos ang Doctor of Phytoscience, bumagsak ka sa Master of Phytoscience. So, master ka pa rin of Phytoscience.
Yun ang kagandahan. Kasi po, ang Doctor of Phytoscience, ang kalahati niyan na pag-aaral ay Master of Phytoscience. So, after sa may Master of Phytoscience, 2 years na lang ang kailangan or 1 year and a half, gagraduate ka na rin ng Doctor of Phytoscience. Katulad ng ibang mga kurso, mga kapatid, wino-work out na rin natin ang ating accreditation sa FITAC, no? Sa FITAC. Okay? So pag na-accredit tayo sa FITAC ay isa po yung milestone para sa ating special studies and courses. Then we have an incoming CHED accredited courses. It is now in process. Ang una is Bachelor of Christian Information Technology, Major in Systems Administration. So, ito ang equivalent nito sa labas ay BS IT or tawag sa kanila is Bachelor of Science and Information Technology. Parehas lang po except na ang ating mga paturo ay Christian values oriented. Huh? Okay. Now, pangalawa, we're working out also for the accreditation of our Master of Arts in Values Education. Ito yung tinatawag na MAVI. Inaabangan ito ng maraming mga Adventist teachers all over the country dahil maraming mga Adventist teachers hindi po sila makapag-upgrade for masteral dahil mostly sa mga klase ay Sabado. So, hindi po sila ma-promote. So, napakalaking kasayangan po ng panahon kung hindi sila ma-promote. Imagine pag na-promote ka, from 21,000, ang sweldo mo ay aakyat sa 35,000. Now, kung dalawa kayo sa pamilya na mga teachers, mag-asawa, teacher, maganda na po ang kita na 70,000 sa isang pamilya. Then another is Master of Public Health. Ang ating Master of Public Health ay inaabangan din po yan ng ating mga pastor, no? Although sa AYA, sa AUP mayroon, pero hindi naman ito po competition dahil hindi lang naman po tayo ang mayroong Master of Public Health. Mayroon din po sa UP, mayroon din po sa ibang mga state colleges, mayroon din po sa ibang universities. So, wala pong competition dyan, mga kapatid, for in a sense of competing, no? Okay. In a sense of competing, wala pong ganon. Okay? Then we will also be going to Doctor of Public Health or the DRPH. So ito po ang dalawang division ng School of Lifestyle Medicine, yung sa public health at saka yung sa phytoscience. Okay, magkano po ang tuition fees? Alam ko ito yung inaabangan ng lahat, no? Kasi importante na malaman natin ang tuition fees. All bachelor level courses, no? Based on tuition fee for Bachelor of Christian Information Technology, Major in Systems Administration. Ito po ang tuition natin sa college level. Ang ating tuition per unit, mga kapatid, for example, Bachelor of the Studies in Divinity is 750, no? Ang ating first semester ngayon is equivalent to 21 units. So, 750 per unit. By the way, ito po ay kumbaga sa Ilonggo pa, kapiranggot lang sa cost of per unit sa ibang school, no? So, dito sa atin, 750 per unit lang. Sa ibang school, libo-libo na, no? Yung iba nga, I think 2,000 or 3,000 na per unit. Pero dito sa atin, 750 lang po, mga kapatid, no? So, ang full load po dito is 21.
So, 750 times 21, ang total tuition fees natin per student is 15,750. Meron din po tayong babayaran na miscellaneous fees, mga kapatid, no? Ang miscellaneous fees natin is 3,500. So, ang total basic fees po is 19,250. So, this semester, ang babayaran nyo po sa basic fees ay 19,250 po, no? So, napakaliit lang po siya ikumpara sa ibang school. Now, ang other fees, siyempre, yung sinabi ko kaninang registration fee or SRD na 99 na ngayon dinagdagan na natin ng 6 pesos, so naging 105, no? Ang ating ID is 350, ang ating uniform is 495, ang ating class cards ay 70, ang ating insurance ay 100. Okay? So, yun po mga kapatid, no? Ang mga kabayaran. Sabi ng iba, sabi daw libre, bakit may mga bayad-bayad na yan, no? Sabi ko naman, hindi naman po ako magsusuot ng ID nyo. ID nyo po yan. Hindi naman ako magsusuot sa uniform nyo. Uniform nyo yan, no? Pag kayo insured, meron kayong accident insurance, hindi naman po para sa akin yan, para sa inyo yan, no? So, wala po para sa akin, no? No, yun po ay para sa inyo. Okay. So, total per semester, total fees is 20,270, no? 20,270. I-times 4 mo lang yan, yun po ang total na kabayaran ng inyong pag-aaral dito sa LIMS, sa Bachelor of Studies in Divinity, Bachelor of Divinity. Iba naman po ang presyo ng masters. Rate pala. Huwag yung presyo. Mas maganda ang word na rate kaysa presyo. Okay? Sa masters naman, ang ating charge is 1,500 per unit. No? Hindi naman sa tayo nagko-compare, pero sa IAS parang 4,000 per unit. Okay. Ang full load natin is 12. So, ang total na kabayaran sa tuition is 18,000 para sa masteral, no? Ang miscellaneous fee sa masteral is 5,500 and the other fees parehas lang, no? 105, 350, uniform 495, class card 70, insurance 100. Total fees sa per semester ng masters ay 24,620. Okay, ito po yung terms of collection. First month, 6,000. Second month, 6,000. At saka third month, 6,000. Okay, so yun po mga kapatid, ang ating with regards to ating klase. Okay, pero ito yung good news mga kapatid, no? Ito yung good news. Kung kayo ay nag-quit before and you have, no? And you have forfeited your scholarship grant, ang mga nagbalik ngayon ay makaka-receive po sila ng grace. Ang tawag doon ay amnesty. Meaning to say, ang nasayang nila na scholarship ay ibabalik in full. So, makaka-receive sila ng full Logos Scholarship Grant pa rin. Sa mga bago, no? Sa mga bago,
kayo po ay wala pa pong kasalanan. Okay. Except kung mag-quit kayo. Kasi ang policy dito, mga kapatid, pag nag-quit kayo ng isang semester, pagbalik nyo, babayaran nyo yung semester na sinayang nyo. Yun ang policy. So, pag nag-enroll ka, nag-quit ka, sinayang mo yung, pinorfeit mo yung scholarship mo, pagbalik mo sa sunod na semester, babayaran mo yung na ibigay sa iyo na hindi mo ginamit, no? So, 'yun po ang Meaning to say, sa next semester magbabayad ka. Hindi yung nag-quit ka. Kaya, for example, this year nag-enroll ka, you're covered with a full scholarship. Tapos hindi ka tumuloy. Pag enroll mo next semester, ang next semester babayaran mo. Hindi yung semester na nag-quit ka. Babayaran mo muna yon. Pag binayaran mo na yon, natapos mo yung one semester, tapos ang pagkasunod na semester ay ibabalik sa iyo yung scholarship grant. So kayong nandito ngayon, you are covered with a full Logos scholarship grant of tuition and miscellaneous fees. So yung tuition, ito po, no? Total tuition fees 15,750 plus miscellaneous fees of 3,500, a total basic fees of 19,250. Yun po ay covered in full Logos scholarship grant. Ang babayaran nyo lang ay registration fee, Amen. ID, Amen. uniform, Praise the Lord. class Thank you. card at 100 na insurance. Sabi na ako, engineer. And thank you very much. Thank you po. Thank you po. Okay, so kung mayroon po yung question, pwede po kayong magtanong. Okay, sir. Ang unang question, sir. Sir Doc. Okay. Kung nagtatanong po kayo kung may klase pa mamaya, ang sagot, wala na po. No? Sa sunod na po na Sunday. No? Kasi medyo naalanganin tayo kanina. Hindi gumana yung Zoom natin. So, nagdepende lang po kasi tayo sa Zoom. Kaya, sabi pa sa Bisaya, gitibuhay na lang ba? No? So, tibuhay, wa man masog, diretso na lang nawa. Doc, tanan ni sulod karon Doc, 5 points Doc, 10 points. Opo. Nakalimutan kong i-announce. Yung present ngayon, mayroon na silang 10 points na pundo. Na bonus po. Tapos, naka-uniform ako, ilang Doc. points po kailangan po? Doc, naka-uniform ako, so 20 points. Wala pa. Kailangan namin makuha yung uniform po. At muna. Next month pa po ang points sa system sa uniform. Kasi Doc, ilang malugi points kailangan pala, Doc? pagsugod pa lang. Doc, ilang points pala kailangan? After 1 month pa ang point system sa naka-complete uniform. Sige, wala pa kami uniform. Ipapadala sa amin yon. Oo, ipapadala po. Oo. Kasama na yung mga class cards ninyo. Okay. Okay, so dagdag tanong po. Meron ako hindi na-announce mga kapatid. Itong class card ninyo mga kapatid, hawak niyo po yan. Kasi po, tayo naman po ay libre lang ang ating tuition at ang miscellaneous fee. So, hindi po tayo mag-hire ng taga-record. Kayo po ang magre-record ng inyong attendance. Okay. Honest to goodness mga kapatid, kung mayroong assignment, kayo na po ang magre-record kung nakagawa kayo ng assignment o hindi.
Pag Para na sa UP sinabing din nato, Sir granted Glenn. kayo 14 points, record nyo 10 points. Okay? Pag ano ang result ng inyong quiz, kayo rin po. May quiz day. Dok, Okay. Yes. akin, Dok, Kayo rin hindi po pa ang dumating ang magre-record ng inyong flashcard mga ko, Dok. quizzes. Ha? Sa akin, matagal na hindi pa dating ang flashcard ko. Ang nagdating lang Bakit? ID at uniform. Bakit hindi ka nakatanggap? Kasi hindi pa yun nagbayad eh. Ngayon lang na-announce yung card. Oo, kahit ako. Hindi pa ako Hindi nakabayad ako, ng card. matagal naman ako. Ha? Ganun po? Hindi ka nakatanggap, no? Kasi Oh, wala hindi pa ako pong nakatanggap. Hindi, wala. Oh, kasi Kasi wala pa ang pong pinadala nabayaran ko yung ID at saka yung uniform. Pero yung card at saka yung insurance parang wala pa. Ngayon lang yan, Parang kapatid. ngayon lang siguro yan na-offer eh. Oo, kasi nahirapan tayo sa kasi wala tayong secretary para doon. Ano? Dok, salamat, Dok. Yung Doc, tanong Okay. Doc. So, okay, go ahead. Sige po, si Romy po. Yeah. Okay po. Yung mga courses offered, kasi mayroong sinabi mo kanina, mayroong courses for CED accreditation ongoing. Yung existing ngayon, yung chaplaincy, yung divinity, is this already accredited? Yung mga courses ng Bachelor of Divinity? Ang ating chaplaincy po, mga kapatid, lahat po ng mga ministry na courses, hindi na natin pina-accredit. Bakit po? Ang atin lang pinapa-accredit ay yung courses like Master of Public Health, Master of Values Education, at saka yung sa Information Technology. Kasi po, yun po ang mga subjects for employment purposes. Pero yung ating mga Bachelor of Divinity, more on ministerial purposes. Ministry lang naman, personal ministry. So hindi na natin kailangan ipa-accredit pa. Pero later, malamang ipa-accredit din natin, no? Unahin natin yung sabi pa, first things first po muna, tapos everything will just follow. Ay, ganun ba po? Pero mas mabuti nga kung ma-accredited yun. Kasi bachelor course kasi. Di ba siya, kahit sa labas ng mga eskwelahan, lahat ng bachelor courses ay accredited ng CHED. Okay. So, siguro we are going to work it out later. Okay. Next, question. Okay, Doc, sa kalahatan, yung institution natin, yung Logos, is the whole institution accredited sa CHED? Aside from the SIC accreditation, is the whole institution accredited sa by course and accreditation sa CHED, hindi yung institution? Courses? In process pa po, mga kapatid. No? In process pa po. Kasi yung sa CHED, ang pina-accredit yung mga subject, mga courses, no? Hindi yung institution. Ang institution, it should be recognized, no? Yung mga courses should be accredited. Okay. So, meaning is the Logos is already recognized by CHED? Sa ngayon pa po, ginagawa pa natin ang tinatawag na application for recognition. Okay. Sige po. Kasi may nagtanong kasi yung mga recruit ko, nagtanong kung accredited na ba o recognized pala. Recognized ng CHED. At least may isagot din ako sa kanila. Ongoing pa yung recognition ng Logos. Sige, so bagong pangalan ngayon is LCM. LCM BSI po. Hindi na yung LEMS, no? Ang LEMS ay historic po. I see. Okay. Part of history lang po ng school.
Kasi po ang school para sa ano ay itinayo ko ito noong 1995. Pero ang pangalan nito is Laico School of Evangelism. 2 years associate in ministry, meaning to say, tinanggal ko lang po yung academics, yung ipinasok ko ay yung mga theology subjects. Kasi po, sa bachelor's degree po, ang mga academics ay halos 2 taon din po. At saka 2 taon din yung sa theology. So, maabot siya ng 4 years. Ang ginawa ko ay hindi ko na isinama yung mga academic subjects, English, Filipino, Science, etc. No? Ang ginawa ko ay puro lang religion or theology subjects. Kaya ang tawag noong 1995 ay Associate in Ministry. Ang school ay Laico School of Evangelism. So, sa ngayon, parehas pa rin po, 2 years pa rin po, kaya lang, ang in-accommodate natin for bachelors ay yung pong may 2 years na rin sa academics para makagraduate sila ng bachelors. In light ng that, those who graduated already 4 years na, may second course na, graduate already college. Bachelors of Divinity pa rin ang ibibigay sa kanila kasi hindi naman pwedeng ma-demote sila kasi bachelor na sila eh. I mean, wala bang ma-reduce niya ang number of years instead of 2 years, maging 1 year na lang dahil graduate na siya ng college? Except siguro kung yung 2 years na religion subjects, sa theology and chaplaincy, ay nandun na rin sa kanya, nakuha na niya. No? Okay. So, like for example, we need to submit our transcript of records. Daniel and Revelation, Do we need to na ba? submit our transcript of records? Opo, kasi kung gagawa na tayo ng kung gagawa na ng transcript of records, idudugtong lang naman 'yun, no? Idudugtong 'yun sa atin, no? Para makita na mayroon kang theology subjects na dinagdag kaya nakatapagtapos ka ng Bachelor of Divinity. So, depende po 'yan kung mayroon ng kung mayroon ng Bachelor of mga subjects sa theology, ay di mas mabilis-bilis. Daniel and Revelation, Life and Teaching. Wala yun sa labas na school. Greek. Baka mayroon na kayong Greek 1, Greek 2. So, Hebrew 1. Pag mayroon na yan, mapabilis talaga. Okay. Kaya yung mga Sir, as part of history, graduate ng Bachelor of Theology, ang bilis nila kasi halos nakuha na nila lahat. Yun ang fast track. Yun ang fast track. Yun sa fast track sila. Okay. Sige. Sir, as part of history, maybe anong ba meaning ng logos? Before that logo? Ang logos kasi depende yan sa depende sa konteksto sa gamit eh. 3 kasi ang konteksto ng logos eh. Pag ang logos ay nasa konteksto sa John chapter 1, ayon po ay nag-refer kay Jesus Christ who had a prior existence as the Word before He became flesh. Pero pag ang logos ay mag-appear sa iba na ang konteksto ay hindi patungkol kay Jesus Christ, it simply means word or study. Ayun. Pero sa John 1 ay yung logos dyan ay ang Panginoong Hesus talaga yun. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. No? In Arche, in Hologos. In the beginning was the Word,
So, Okay, okay. yun po. Pag nakakuha po kayo ng Greek 1, ay malalaman nyo yung ano, mga bakit ang Panginoon ay mayroon talaga siyang individual existence apart from the Father. Based on John 1:1, mapapatunayan nyo na si Kristo talaga ay Diyos at tunay na Okay. Diyos. Thank you, sir. Thank you, Doc. Okay, so yun lang po mga kapatid, no? Dahan-dahan lang. Every Sunday, makakatapos din. Meron pala dagdag, Doc. Kailan ba ang schedule ng exam? May exam, may quiz at exam. May ano ba? Ang exam ay dalawa lang, midterm lang at saka final. Midterm? Ang midterm mga April or March. March Okay, yata. April Oh, or tapos March. ang kasunod ay sa ano na, May na. May. So ano bang ang scope ng ano Doc ng exam? Kung ano Online yung ba rin? kung anong pinag-aralan Online ang o pag-exam? online pa rin. Online pa rin. Oo. Online, madali lang kasi mostly bring home. Okay. Sige. How about yung So, kwan? minsan, Yung essay, oo, depende. Depende sa instructor. how about ang quiz, Doc? Online pa rin. Oo. Online pa rin. Every tapos ng lesson o ano? Hindi masyadong nag-quiz. Okay. Hindi masyadong nag-quiz Okay, dito. okay yun. Okay, wala masyadong quiz. Ang marami dito is assignment. Assignment. Opo. Oh, engineer, assignment, studyhan magud natog todo. Pero sa quiz, sometime mag-canvas ka, Joe, mag-assignment ka. siguro once a month lang yung quiz. Ang quiz dito, ano lang naman eh. Walay pressure, walay stress. Ang pangutana dire, nada si Magsabi lang ako. nakailang exhibits ka karong adlaw. Joke lang. Basta may 10 points na kami dahil ngayon, ha? Exhibits. Okay na. Okay, so yun lang po mga kapatid. Abangan niyo na lang po ang assignment kung minsan nagbibigay kaagad ng assignment yung yung teacher. For example, Sunday ang klase, magbibigay na ngayon ng assignment para ready na pagka-Sunday. Okay. Yung doctorate pala, wala pang klase mamayang gabi, pero yung masters may klase na bukas ng gabi. Okay, sige. Ang schedules ng doctorate, Sunday nights. Schedule ng masters, Monday nights. Yung sa phytoscience ay Thursday. Para sa lahat na gustong mag-advance, mayroon tayong special class ng Greek 1, no? Sa Tuesday, 9 to 10. Ng gabi? Yung gustong mag-advance, gabi yan. Tuesday, 9 to 10. Tuesday, 9 to 10. Pwede rin hindi kayo mag-advance. Libre pa rin Kasi yun, sir. Free pa rin. Second semester pa yung Greek 1. Advanced Greek 1. Libre pa rin, sir. Doc.
Ang libre pa rin yung advance. O mababayaran yon. Wala po, libre po yun. Kaya yung Tuesday, no? Yung Tuesday, 9 to 10. Libre po yun. Every Tuesday na yun. Pero kung gustong 9 to 10, magbayad, pwede rin. Listen, Katawa si Glenn mapagpugso na ito nga di magbayad. Kaya gusto mangyog magbayad. Donasyon Diba? na donasyon. So, pagbigyan na natin. Oo. Lalo na kay Sir Glenn. Si Sir Glenn. Pagbigyan na. Hello, Doc. Yung sakop ko, Doc, nandito na si Joyce Namuka. Very good. No? Oo. Nag-enroll din siya. Meron din ako tanong, Doc. Dagdag tanong. Joyce, lalaki, babae? Lalaki po yan, Doc. Joyce Namuka. Lalaki po yan. Tagi siguro lang na ako ba? Oo. Doc, dagdag tanong, Doc. Yan o, yan nagtanong sa'yo. Siya yan. So, imo gid ang pangalan, Igsoon. Ako. Naghuwam lang ka. Ako na. Official name ako na siya. Engineer. Ma-ordain ta ng mga babae, engineer, ma-ordain unsa man ni? Ordain po kayo sa chaplaincy, ma-ordain po. Onda ka. Mga babae na Lagi kag nalaki pa ko, nag-theology jud ko. Sir. Doc, dagdag tanong, Doc. Opo. Doc, as I scan over the participants, parang merong mga military, merong major, first lieutenant, second lieutenant. Ano to? Ito ba ta? Yung mga graduate na po yun eh. Mga na-promote na po yun sila. Mga chaplain yun. Ibig sabihin, yung mga ganon, second lieutenant, first lieutenant, major, from saan yan ibabase po? Mga na-promote po sila. Pag-graduate niyo dito ng bachelor's, akala ko po kasi dating military. Mga military kami na talaga mag-graduate ng yan. bachelor, maging first lieutenant na. Soldiers of the Cross yun eh. No? So mga military yun ng Panginoon eh. Okay. So pag-graduate nyo ng bachelor's, mag-graduate po kayo second lieutenant. Akala ko talagang military to. Second lieutenant. Soldier of Christ. Naging major. Chaplaincy kasi ito Kasi dito yung kasama ko, ano yung first lieutenant? Meron na talaga nag-first lieutenant dito. First lieutenant, pag na-assign ka, say for example, naging provincial commander or station commander, kung minsan tinataas yung ranggo mo para mag-match doon sa designation mo. So, yun po, no? Ang ating mayroon namang malalaman nyo yan kasi ang subject nyo, isa sa mga subject nyo is governance framework sa chaplaincy. I-discuss po yon kung paano tumaas ang ranggo, paano po kayo ma-promote sa chaplaincy. Kala ko sa military talaga to. Nasagot natin. Para masagot mo kasi yung iba nagtatanong, bakit kayo may mga ranggo? Ayun. So, yun po ang subject. Yan po ang subject natin na sasagot doon sa mga tanong ng iba. Okay. Soldiers of Christ tayo pala. Doc. Yan si Engineer Celeste, Doc. By profession, engineer yan. Tapos president namin sa whole Mindanao sa UP. Bagay sa kanya. Praise the Lord. Bagay sa kanya is first lieutenant. Okay. Lalo ko private. Sir Glenn. Yes, tawagin natin yan ng first lieutenant bukas.
Si Doc lang yan ang Ikaw, magtawag. Joy. Hindi Ikaw, siya, ano, Sa Doc. di UP, ba, di sa ba? UP. Sa UP natin. Dapat major na siya, President. Major. Ikaw, Joy. Depende Erwin, first yan. lieutenant lagi ka, Win. Win, ano na first Depende lieutenant yan naman sa ka? ano eh. Wala, sir. Depende yan sa, Nabutan ka depende na yan first sa lieutenant ano. to? Ano, first lieutenant, ano, si Erwin, yung sabay naman yan, eh. Wala ko yung Depende butan ko, sa, sir. Nakabutan din doon, depende sa Chaplain, first recommendation lieutenant ni Erwin ano. Budjungan. Chaplain, pagkidayon. Depende sa recommendation ni Dr. Terry. Sunyega. Kasi siya yung ano magre-recommend sa ano sa mga chaplain. Okay. Pwede po, no, pag-usapan yung Kasi chaplain po, ni Raul Tagara ba yun? Yung community, yun? ang may mga area pa dyan na wala pa tayong ano eh. Wala pa tayong mga provincial commander o regional commander. Kasing batingaran ng mga military ba? May ganun, lieutenant ba ka? Ako mag-lecture ba kung pulis, makuyawan yung pulis ako. First lieutenant, tamis lugoplo. Asan mga company? Sir Ray, kung okay lang, siguro outside na yung sinasabi ni Sir Raul, yung yung community, yung may program sa community, na kailangan ng mga representative ng congressman. Si Sir Glenn, kay representative ng congressman, yung anong Doc ganon? Radja, yung Doc Di ba sa'yo yun? Radja, Ikaw man yung Doc Radja? ano ko po yun? Nickname po. Nickname na gihulam para sa movement. Okay. So yung Doc, how is that related may meaning same? po yan. May meaning. Parang naging acronym na yan ngayon ng movement. Doc Radja is an acronym. Yung D, delivering quality education. Yung U is upgrading healthcare services. Yung K is kickstarting livelihood education programs, etc. So, magkakaroon tayo ng orientation dyan kasi kailangan natin ng mga local congressman counterpart. Kasi ang ating local congressman counterpart, mayroon tayong channel na funds na para sa tinatawag nating CLAP or tinatawag siya na Capitalization Loan Assistance Program. So, yun po ay kailangan kasi yan ng mga kolportor. Kaya sabi ko kay Jerry, Sir Glenn, no, na if possible yung grupo mo dyan, i-organize mo na into grassroots satellite community para maka-avail sila sa tinatawag nating CRAP or Capitalization Loan Assistance Program. Kasi po, ang mga kolportor, kailangan nila ng kapital. Ayan na kapil. Yes. Kasi yung iba, nag-stop na dahil walang kapital. Yes, maraming deliver. 10% yung iba sir, 10% sa Musquan. Wala po sa ano. 5, wala 6. po. Sobrang mataas po yun. No? Lagi? Ngayon. Sige. Ako sir, mag-represent ako ng Congressman Distrito ng Davao de Oriental, Davao de Oro. Ano nyo, identify nyo kung anong Congress. Mag-organize daw ng at least 15 members, mag-elect ng officers, gano'n. Si Brother Glenn, kasi 2 ang distrito ng Zamboanga, yung isa sa kanya. First District of Zamboanga City. Kasi, tinatapatan lang natin kung anong mayroong district. No? Okay. Kung ang so dito sa amin, sir, ako sa distrito. Kasi
congressional district po. Ang Yes, ating yes, ba? sir. Hindi po district. Hindi po district ng district pastor. Kasi yung iba, nalito sila. Akala nila district ng pastor. Hindi po. Congressional district po. Kailangan po natin ng sige. 253 congressional district. Oo nga, oh. Sige. Kaya kung sino yung mas maganda, ako talaga ay gusto ko talaga mga colportor at mga Adventist na ng member ng grassroots community, kasi sigurado tayo na ang aim natin ng zero corruption ay ma-attain natin. Correct. Opo. Kasi kung Sige, ang Doc. ating nucleus mahaluan ng hindi Adventist, ay ibang values na po doon eh. So, Yes. Tama. mako-compromise yung yung ating programa. Kaya in-encourage ko talaga na ang taga sa tubig yan. 253 local congressman counterpart ay mga Adventist. Puro. Bahala na yung sa sunod, yung magiging member after the 15, kahit hindi mga Adventist, okay na yon. Okay. Sir Noel, asa ka, Sir Noel? Dapat Kita naman yung duhan diri decision sa Oro, making, kanan sila si Madbandi. Ay Bidoro man ka. Distrikto man sila, decision distrikto making man ta. sa grupo influenced by Adventist. Okay. Kasi pag hindi Adventist, baka ang project babuyan eh. So, tayo yung nagpakahirap maghanap ng pondo, babuyan pala yung proyekto, medyo hindi maganda Sige. sa akin. No, hindi maganda para sa akin. So, maganda yung Sige, Adventist sasali ako, talaga. sir. Sasali ako dito. Ako rin, sir. I-assign nyo lang dyan, kung kayo man na nakakaalam dyan kung sino ang nasa mga iba-ibang distrito, basta ang iimbitahin nyo na maging local congressman counterpart ay yung may leadership. Yung kaya niyang makarecruit ng nucleus na 15. Sige po. Sige. May naka-line up na mga para sa livelihood, di ba? Yung sa livelihood. Oo, kasi for livelihood talaga yun eh. Oo. Okay. Pwede naman Sige. yung loan assistance livelihood naman din yun yung kasi ang direct selling considered as livelihood eh. Okay. Sige. Ganda yun. May clear ko lang, Doc. Ang kurso natin ngayon ay na pinag-atinan ay General Chaplaincy Certification with Ordination. Yan ba? Dili. Hindi po. Bachelor of Bachelor. Studies in Divinity. Uy. Yung General Certification, ang schedule noon, Sabado ng gabi. Iba po yun. Para yun sa mga nandito sa Manila at saka sa Bulacan. Kasi sila yung malapit dito sa school. Face to face yun eh. Face to face yun. Oo. Thank you. Yes po. Sige, Pres. Okay, so kung meron kayong mga tungkol sa mga donations, mga bayarin, si Ma'am Manilin Paulino po ang inyong kukontakin. At siya po ngayon ay Alkizar, pero ang kanyang dating account ay Paulino pa rin. No? Okay. So, doon nyo isisin sa kanya yung mga kailangan. No? Mayroon pala kaming bagong dali ko na bagong requirement ngayon mga kapatid.
ipopost na lang natin. Iyon naman po ay parte sa journal, no? Para maano yung journal natin, para ma-spread ang journal. Gamay nga po. Okay. Sige. Thank you very much. Sige po, daghang salamat. At Sige. So sa shall we Sunday, alas request? 12 mag-start, Sir Doc. Sunday, alas 12. Sunday, alas 7 hanggang alas 5. Dili half day. Kasi sabi half day yung sa regular. Kinsa may nag-ingong half day? Doc. Doc Ray. Half day yon. Half day pag may PPV ka. Kasi makabuot man ka, pwede ka ni whole day, why sod-sod eh. Kasi naa kay Video PPV. lang. Oo, ang imong himuon, dito lang ka sa imong laptop, o imo lang tanawon ang recorded video. Oo. So, basta at least katunga sa mga klase ay present ka personal. Di lang po kay puro na lang PPB. Di lang ka video. So schedule nimo karong simong Domingo buntag maniliber man ko o kulportor so hapon na ko musulod. Pwede yan. O buntag ka musulod, hapon ka absent. Mo nang gitawag half day. Pero wa naman lang kay delivery, di mas maganda whole day. Mas maayos ang whole day. Yung naka-interaction ba? Maka-question ka. Okay. Live man. Di mo naman ma-question yung video. Sana lang day. Madito pa Di sabot man na half day. Di makatubag ang video. So alas 7 kan magsugod, sir? Doc? Alas 7 hangtod alas 5. Whole day gid ni. Ang alas 7, yun po ang mga talaga sa chaplaincy subjects alas 7 hanggang alas 9. Yung iba mga theology subjects na. Pero Doc, yung ibang subject tapos ko na, so kuan lang ako exit tapos yung hindi pasok ako. Yung sa 7 to 8 tapos naman ako niyan. So 8 to 9 pasok naman ako. Yung hindi mo pa napasukan, yun ang papasukan mo. Correct. How about sa yung regular students last year na nag-enroll ngayon? Ano nga ang mga subject nga i-take out? Tingnan mo kung anong subjects ang nakuha mo na. Kung nakuha mo na, huwag ka nang pumasok. Tapos, tingnan mo yung curriculum. Kung mayroon pang mga subject na hindi mo na pasukan, hindi mo man nakuha, ay i-request mo. I-request mo na i-offer. Aron na para makahabol ka sa sa schedule ng graduation. Mga subjects. Kasi sa last year kasi mix tayo eh. No, mayroong bago, mayroong So, may fast tracker pa. Para sa akin, nag-fast tracker ko. Fast tracker. Okay. Sige. Doc, salamat Doc. Sino bang pwedeng ma-request natin manalangin? Nandyan si Suri. Ano ba si Ma'am Sally dia? Ma'am Sally. Na lang ba ako? Di ba si Sir Noel sa bandar po? Sir Noel, voluntaryo ta ka Sir Noel. Noel sa bandar po, yung mention mo kanina. Siya mag-closing prayer. Nakamute ka Sir Noel. Sir Noel, nakamute ka. Sige, so magampo ta. Atong i-doko atong hulo alang sa pagampo.
Sige. Ginoong Diyos, amahan namong langit noon, daghang salamat sa imong pagkamaayo, sa imong gugma, nga imong gihatag kanamo niini mga orasan na imo namo ang general orientation. Ikaw magapanalangin nga diin ang tanan nga nagatambong karon niini nga orientation, ikaw magapanalangin, magahatag kanamo gahom, kaalam naman sa Diyos, ihatag usab ang gahom sa Balang Espiritu nga kining amo ang klase magpadayon kini kaming tanan mahimong magmalampuson o panalangin ni ang amo ang mga tinguha ni o Dios nga diin ikaw ra gyud ang among paglaom niining tanan. Among ginatugyan ginasalig tungod lamang sa ngalan gahom ni Hesus ang among manluluwas. Amen. 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 Si Romy, Yes, sir, Ray. i-message mo kay Dr. Terry yung congressional territory mo para mabigyan ka ng appointment. Okay, sir, Doc Ray. Opo. Hello, engineer. Yo. Manawag ko nimo sa Messenger ha, no? Messenger. Ay, Messenger kay hinay signal diri day. Cellphone Sa lang. cellphone lang. Sige. Sige. Dili mo kumakain ani gadi mo ko host. Naanad ko sa tayo pa. Kay host. Engineer, kudak sa diha ko first day din nato ron, kudak sa. Walay ko ang picture sir ron, sir documentation. Doc Ray. Ba? Yes. Documentation sa naka-attend sa kuan. Orientation. Sige, panggawas na mo, magpa-picture ta. Kasabot kag Bisaya sir Litran, coach. Halos man tanan. Ay ko din ni Ma'am Sally, kita lagi sa Ma'am Sally yun. Ay, Ma'am Sally. Kayo nakita lagi ko ni mo pa. Sir Moises, Si Ma'am pa-picture. Sally. John Rel, asa sila ni John Rel? Lagi natin. Sir Moises, pa-picture. Nako, sir. Nara, daday, tapad ra. Okay, ta. Sige, pikisay mo picture. Si Erwin, First Lieutenant Erwin. Lieutenant na ba eh? Si Ibol, si Shiba Ibol. Hi, Ma'am Shib. Bande, Ako nang sakot si Ma'am Shiba. Di ay. Say ko ang kinibitaw Sir John Rel, Libnibi og si Bande. District 2 mo, District 1 mo diha no, Baragusan. District 1 pa mo diha? Sir Alex. Naman mo. District 2 mo. Ako ba nataray mo District 2? I-appeal mi ato sir ha. Hello sir. Magpili ta din niyo sa inyong opportunity hakin sa imong congressman representative. Engineer. Engineer. Yes. I-appeal mi ato ha. I-appeal mi ato bang. Sa Kato. congressman? Oh. Dili man ako magkuan si Sir Olman or Sir Terry may appointment. Mo na si Sir Litran. Sige. Kisay mo picture. Sir Antonio, wala ganun gawas, Sir Alex. Si Sir Alex mo picture. Gilantang ko. Kisay mo picture ninyo diya. Ikaw, picture si Galib, Libinib. Si Ma'am Shiba na lang. Sir Moises. Wala man nag-open. Si Ma'am Shiba na po ba? Ma'am Shiba Ibol. Cellphone akong gamit, mag-listen ko screenshot. Mas dali ang cellphone noon. Mag